Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa tila natarantang reaction po, ng Malacanang mga kabida sa petisyon na inihain po ng United People's Initiative, sa Korte Suprema, kung saan gusto nitong i-compel po ng SC, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na sumailalim po mga kabida sa hair follicle drug test, mga kabida. Alam nyo ba kung ano po ang tugon ng Malacanang ho dito? Mariing tinutulan po, mga kabida, ng Malacanang ito hong petition po, ng IPI. Okay? Eto, babasahin ko muna, mga kabida. Ito hong article ng Ang Balita ngayon, Mariing tinutulan ng Malacanang ang petisyon na inihain sa Supreme Court of the Philippines na humihiling na utusan si Pangulong Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas ang kanyang medical bulletin, mga kabida. Sa naturang petisyon ay isinampa ng United People's Initiative o IPI na iginiit ang karapatan umano ng publiko na malaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na kung maaari itong makaapekto sa kanyang kakayahang gampanan ang tungkulin, mga kabida. Ito yung sagot po ng Malacanang po, Ayon kay Claire Castro, walang malinaw na batayan ang naturang petisyon at tila nakabatay lamang sa anyay haka-haka po. Alright? Ito yung sinabi po ni Castro po, mga kabida, Sila ang gumagawa ng iso ng walang basihan. Okay? Dagdag pa niya, kung chismis lang at guni-guni, hindi babaliktarin ng Korte Suprema ang ganitong ruling. Ayan, binigyan diin ng Malacanang na may umiiral na jurisprudence na nagproprotekta sa Pangulo laban sa sapilitang paglalabas ng medical records, maliban kung may malinaw at matibay na ebidensya ng seryosong karamdaman, mga kabida. Unless there is proof of serious illness, there's no need for the President to undergo that. Maliban kung may patunay ng seryosong sakit, walang dahilan para sumailalim ang Pangulo sa ganitong pagsusuri, mga kabida. Tumugon din ang palasyo sa argumento tungkol sa transparency at karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo. Ito yung sagot ni Claire Castro po, mga kabida. Are we not transparent? Tanungin niyo daw yung sarili niyo kung transparent ba kayo, Okay? Nakikita ninyo ang Pangulo face-to-face, personal. Ayon sa palasyo, sapat na ang mga pampublikong aktibidad at pagharap ni Marcos Jr. sa media upang ipakita ang kanyang kalagayan. Sumiklab ang petisyon kasunod ng pagkalat ng iba't ibang aligasyon online tungkol sa kalusugan ng Pangulo, mga pahayag na paulit-ulit namang itinanggi ng Malacanang at tinawag na fake news. So yun po, mga kabida, mariing tinutulan po ng Malacanang itong petisyon po ng United People's Initiative, kasi wala hong batayan daw mga kabida. Wala hong dahilan upang sumailalim po, sa hair follicle test ang Pangulo. Ang tanong po dito, ano pala yung aligasyon po ni Amy Marcos? Mismo na po ang kapatid ng Pangulo po, mga kabida, ang nag-akusa po sa Pangulo na gumagamit po ng illegal na droga, mga kabida. Hindi ba yun batayan? Okay? Hindi ba yung sapat na batayan upang ipakita po ng Pangulo sa publiko, mga kabida, na wala hong katotohanan po ang akusasyon laban sa kanya ng kanyang kapatid? Ang tindi kasi ng aligasyon po, mga kabida. Okay, mantakin nyo, Pangulo po ng Pilipinas, bumabatak ng illegal na droga, ganun. Di ba? Bumabatak ng coke. Alright? Sabihin nyo daw, mga kabida, kung maliit lang po yung iso na yan. Hindi. Malaking iso yan, mga kabida, kasi Pangulo po ng Pilipinas. Diba? So, hindi ba sapat yon
para lang po tugunan po ng Pangulo yung challenge na yon, ano, mga kabida. Actually, marami hong naghamon po, ano, sa Pangulo na patunayan po na hindi totoo ang mga allegasyon laban sa kanya, no? Lalong-lalo na po sa kanyang kapatid po, ano, mga kabida. Okay? Kasi pag hindi ho tutugon ang Pangulo ho dito, ano, mga kabida, may kasabihan kasi, ano, na silent means guilt. Okay? Ang pagiging tahimik po, mga kabida, sa mga aligasyon, papatunay lang po yan na totoo po, ano, mga kabida. Alright? So, dapat ipakita po ni Pangulong Marcos na hindi po totoo. Isampal po sa kanila, mga kabida, ang katotohanan po na hindi po siya bumabatak ng illegal na droga. Ano? Mali at paninirang puri lang po yung ginawa ng kanyang kapatid, ano, mga kabida. Ano po? Diba? Oh, siguro may karapatan po ang mga Pilipino, ano, malaman po ang totoo. Okay? Because yan po, mga kabida, ay kung tutuusin lang po, betrayal of public trust yan, ano? Kung totoo man po yung allegation po, ano, na gumagamit po ng illegal na droga ang presidente po ng Pilipinas. Wala ba tayong karapatan, ano, na hilingin yan sa Pangulo since he is the President of the Philippines at binoto po siya ng milyong-milyong Pilipino, ano, mga kabida. Okay? Umaasa na maganda po ang kanyang pagkatao, ano, mga kabida. Umaasa po, okay, na walang bahid po yung kanyang pagkatao sa paggamit po ng illegal na droga, ano, mga kabida. O bakit ayaw hong pagbigyan yan, ano, ng Pangulo, mga kabida. Okay? Kung hindi po totoo, ipakita po ng Pangulo, ano, na hindi po totoo yon sa pamamagitan po ng sumailalim po siya, no, sa hair follicle drug test po, ano, mga kabida. Okay? Yun lang po yung tanging paraan po, ano, mga kabida, para matigil po itong aligasyon na ito. Okay? Dahil kapag hindi po pagbigyan po ng Pangulo, ano, itong aligasyon na ito, ano, hindi niya putulin ito, ano, sa pamamagitan po ng pagtanggap po sa challenge na sumailalim po siya sa hair follicle test, hindi po talaga ito matitigil po, mga kabida. Okay? Hanggang bumaba na lang po siya sa pwesto, ano, mananatili po itong palaisipan po, mga kabida, no? Kung talaga bang gumagamit po ang Pangulo po ng Pilipinas ng droga? Kung talaga bang addict ba ang Pangulo, ano, mga kabida? Okay? As alleged by some people, ano? Okay? Ang makakasagot lang talaga dyan, mga kabida, mismo ang Pangulo po ng Pilipinas at wala na pong iba. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho, ano, dito sa petisyon ng IPI, ano, at itong tugon po ng Malacanang na mariin po nilang tinututulan po, mga kabida, itong petisyon na sumailalim po ang Pangulo, ano, sa hair follicle drug test. Actually, kung maalala po ninyo, mga kabida, nag-umpisa po itong usap-usapan po, ano, na gumagamit daw ng illegal na droga, no, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Matapos pong akusahan po, mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, ito kung si PBBM na adik. 'Di ba? Kung maalala po ninyo sa isang rally po, ano, sa Davao City, mga kabida, laban ho dito sa People's Initiative, ano, doon po ipinulgar po ng dating Pangulo, ano, na si Pangulong Marcos daw ay adik. At simula noon, ano, yun na po yung peg po, ano, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Alright, hanggang umabot dun ho sa punto na mismo ng kapatid po, ano, ng Pangulo ang nagkumpirma po, mga kabida, na talagang bumabatak ito ng illegal na droga, no? Ayon po kay Senator Amy Marcos sa isang grand rally po ng Iglesia ni Cristo, ano, mga kabida. Alright? So, hindi pa ba sapat yun, ano, mga kabida, para lang po makumpel po ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, na sumailalim sa hair follicle drug test para patunayan po, mga kabida, sa publiko at sa buong Pilipinas na mali po ang akusasyon laban po sa kanya, ano, mga kabida. Hindi po siya adik,
Hindi po siya bumabatak ng illegal na droga, ano, mga kabida, kasama ang kanyang pamilya, ano, kasi yun yung aligasyon eh. Okay, ni Senator Amy Marcos po, ano, na hindi lang po si Pangulong Marcos po ang gumagamit, pati yung kanyang pamilya po, ano, mga kabida. Diba? And do you think yung ganong klaseng aligasyon ay simple lang po yon? Okay? Hindi. Hindi po simple yon. Okay? Seryosong aligasyon yon, ano, mga kabida, na kailangan hong i-address po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. So, ito, kailangan talagang i-address ito, ano, ng Pangulo, mga kabida, whether he likes it or not, ano. Unang-una po, nakataya po yung kanyang reputasyon ho dito, ano. At hindi lang po kanyang reputasyon, kundi reputasyon po ng kanyang pamilya po, ano, mga kabida. Oh. See? So, ganun lang po kasimple, ano. Kung wala hong itinatago po ang Pangulo, mga kabida, then, go. Sumailalim po siya sa hair follicle test. Okay? Kung wala ho siyang itinatago, ano? Pero kung ayaw talaga niya makabida, wala ho tayong magawa kasi unang-una po, karapatan po ni Pangulong Marcos po, ano, na tumanggi, makabida. Okay? O, itong sinasabi po nila na isang paraan po to compel the President sa pamamagitan po ng pagsampa po ng impeachment complaint against kanya, no, makabida. And do you think epektibo po ito? Hindi. Unang-una po, makabida, sa kanya yung House of Representatives. Ang initiator po ng impeachment, mga kabida, no? Doon po magsisimula ito hong impeachment proceedings. Okay? Kahit na po meron pong magsampa ng impeachment complaint against the President, mga kabida, hindi pa rin yan lulusot dyan po sa House of Representatives. Dahil kanya po, mga kaalyado po niya, mga kabida, majority of the members of the House of Representatives, kaalyado po ng Pangulong Marcos. Okay? So, hindi pa rin yan uusad, ano? Kung ganun po, mga kabida, kung meron po magsampa po ng impeachment complaint. The best thing dito is to volunteer. Okay? Voluntaryo po, ano, na si Pangulong Marcos po ang sumailalim. Okay? Pero kung ayaw talaga, wala ho tayong magagawa dyan. Pero ang consequence dyan, mga kabida, ano, mananatili po itong aligasyon, mananatili po itong akusasyon po, ano, against the President, mga kabida, hanggang sa katapusan po ng kanyang buhay, ano, dito sa mundo. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo na.